Love? Love? Mabilis siyang napatingin sa loob ng sakyan nang marinig ang pamilyar na boses ni Fort. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib na makita itong nakahiga sa backseat at panay ang baling ng ulo. Kanina ka pa love ng love. Tara na oh. Kasi nandito ka pala. Napabaling sa kanya sa third habang inaalalayan na nito ang kapatid na tila lasing na lasing. Tulungan ko na po kayo. Hindi na niya hinintay ang sagot nito dahil pumunta agad siya sa tabi ng boyfriend at tumulong sa pag-alalay. Gabi na, bakit gising ka pa? Tanong nito. Inihintay ko po talaga siya. Sagot niya't maagap na humawak sa bewang ni Fort nang akmang matutumba ito. Love, I miss you. Paulit-ulit na bulong ng binata. Ito lamang ang gumagawa ng ingay habang sila'y tahimik lamang. Mariin niyang nakagat ang kanyang mga labi habang pinapakinggan ang bulong nito. Lasing na lasing si Fort at hindi niya alam kung bakit nasasaktan siya sa binabanggit nito. Love? Siguro dahil alam niyang iyon ang endearment nito para sa babaeng unang minahal nito at senyales iyon na ito ang nasa isip ng binata. Honey ang tawag nito sa kanya at yun ang mas masakit dahil kahit lunod sa espiritu ng alak ay hindi pa rin sa kanya ang binata. Tanggap niyang hindi pa siya nito kayang mahalin ng buo pero hindi niya mapigilan ang reaksyon ng sariling puso. Nasasaktan siya kahit alam niyang may kahati pa rin siya sa puso nito. Nasasaktan pa rin siya kahit alam niyang unang naging parte ng buhay ng binata ang first love nito. Nasasaktan siya dahil alam niyang malalim ang marka noon sa puso ni Fort. Maingat nilang inilapag si Fort sa kama nang makarating sa ginagamit nitong kwarto. Ikaw na muna bahala sa kanya, ayos lang ba? Baling sa kanya ni Third. Antok na kasi ang asawa ko kaya kailangan na namin umuwi. Tukoy nito sa asawang napapahikab na. Opo, don't worry, I'll take care of him. Maagap niya ang pagpayag. Salamat kasi. Inaantok na kasi talaga ako. Nakangiting tugon ni Grace. Ayos lang. Kaya ko na po. O sige, una na kami ha. Tinapik ni Third ang balikat niya na sinuklian niya ng tangot ngiti. Bye kasi. Ani Grace. Bye po. Good night. Napahinga siya ng malalim ng tuluyang makaalis sa mag-asawa. Muli niyang binalingan ng binatang hindi mapakali sa pagkakahiga sa kama. Nilapitan niya ito at tinanggal ang suot na sapatos at medyas nito. Sa kabila ng kirot na nararamdaman, ngayon ay hindi niya pa rin mapigilan ang pag-aalala para dito. Alam niyang may problema ito dahil nagpakalasing na naman. Noong huling maglasing ito ay tungkol sa first love nito. Ay, sana kasi ako na lang nauna. Bakit ang sakit? Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok nitong tumatabing sa noo. Pawisan ang mukha nito pero gwapong-gwapo pa rin. Sana ako na lang siya. Natuwa siya sa kadesperadahan. Love, ang sakit. Ang sakit-sakit. Sambit ng binata habang pabaling-baling ang ulo. Parang inaararo ang puso niya sa sakit nang makita ang pamumuo ng mga luha nito. Umiiyak ka na naman ang dahil sa kanya. I'm in pain. Ayoko na. Ayoko na ng sakit, love. Ayoko nang masaktan. Ano akin ka na lang. Hindi kita sasaktan. Aalisin ko ang sakit. I love you. I love you, please. Please. Kasabay ng paghikbi nito, habang nakapikit ay siya rin pagtulo ng kanyang mga luha. Please love me too. Pinakinggan niya ang hikbi nito kahit na nagdudulot iyon ng mahapding sugat sa kanyang puso. Nasasaktan siya. Parang noong 1 linggo lang ay masayang-masaya sila. Napakalambing nito sa kanya at ayaw humiwalay. Palagi silang nakangiti at nagtatawanan na siyang kabaliktaran sa nararamdaman niya ngayon. Pareho silang umiiyak. Siya para kay Fort at ito naman ay para sa babaeng unang minahal nito. Hinaplos niya ang mukha nito na bakas ang sakit at paghihirap. Tinuyo niya ang mga luha nito at natigilan na makitang nakatitig na ang mga mata nito sa kanya. Pinilit niya ang umiti kahit patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Love? Bumakas ang saya sa mata nito samantalang siya'y mas lalong nadurog. You're here. Ang sakit. Ang sakit-sakit. Akala ko hindi ko kakayanin but I know you love me so I'm holding it. Iniangat nito ang palad at hinaplos ang kanyang pisngi. Namumungay ang mga mata nito na tila siya ang pinakamahalagang babae sa buhay nito.
Nasasaktan siya dahil alam niyang hindi siya nakikita nito ngayon kundi ang babaeng mahal na mahal nito. Alam niyang dala ng pagkalasing ay inakala nitong siya ang first love nito. Kaya sinasabi ng binata ang mga iyon. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Uwawasak ako ng tuluyan, love. Huwag mo kong iiwan, please. Please. He begged. Tumango siya kahit alam niyang hindi para sa kanyang mensaheng iyon. Hindi siya aalis sa tabi nito hanggat kailangan siya ng kasintahan. Aalis lamang siya kung ito na mismo magsasabi. Ganun niya ito kamahal. Handa niyang tanggapin lahat ng sakit para dito. I won't leave you. Dito lang ako sa tabi mo. Anya sa basag na boses. Nasasaktan ako ngayon pero kung ang kapalit ng lahat ay ang maging pag-aari ka, mamahalin pa rin kita. Masakit pero alam ko mawawala din ito pero hindi ang pagmamahal ko sa'yo. Wala na ibang babae ang darating sa buhay ko kung hindi ikaw lang. Napahagulhol ito habang hindi kumukurap na nakatingin sa kanyang mukha. Mariin na pumikit ang binata habang ang kamay hinahaplos pa rin ang bawat parte ng kanyang mukha na tila kinakabisa. Sana'y bigyan mo ko ng pagkakataon na iparamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Lahat handa kong kayanin para sa'yo, love. I really miss you. Bumalik ka na. Yumakap ito sa kanya ng napakahigpit. Please, erase the pain. It's too much. Pagmamakaawa nito. Alisin mo ang sakit kasi nadudurog na naman ako. Paano ko aalisin ang sakit na nararamdaman mo? Kung ang sakit na nandito sa puso ko ngayon sobra-sobra at parang hindi ko na rin kaya. Gusto niya isatinig ngunit ayaw na niyang dumagdag pa sa pasanin nito. Kung siguro'y para sa kanya ang mga sinabi nito baka maluha siya dahil sa sobrang saya. Dahil sa bawat pagbigkas nito ng salita ay puno ng pagmamahal. Hinalikan niya ang buhok nito habang sabay silang umiiyak. I love you so much. Even if it hurts my whole being. Huling bulong nito bago sila parehong lunuri ng antok. Nagising si Cassie dahil sa masusuyong haplos sa kanyang pisngi. Inaantok pa siya at namimigat pa rin ang kanyang mga mata kaya ayaw niyang dumilat. Ate Edith, mamaya na. Antok pa ako. Anya sabay takip ng unan sa ulo. Naramdaman niyang may humalik sa balikat niya lalo't sando lamang ang kanyang suot. Umakyat iyon hanggang sa leeg niya kaya nalalaki ang mga matang napadilat siya. Napasingap siya nang sumalubong sa kanya ang nakangiting mukha ni Fort. Doon niya lamang naalala ang mga nangyari kagabi. Napakurap-kurap siya habang pinagmamasdan ng kislap ng mga mata nito na tila hindi nagmula sa pag-iyak. Nandoon pa rin ang kirot sa kanyang damdamin ngunit sinarili niya na lamang iyon. Wala siyang karapatang magreklamo dahil alam niya ang lugar niya sa puso nito. Bakit nakasamangot ka? Tanong nito. Mas lalong humaba ang uso niya nang maalala ang paglalasing nito kagabi at hindi pagsundo sa kanya para sa date. Bakit nagpakalasing ka kagabi? Ayos lang naman na uminom pero dapat hindi yun sobra dahil paano kung napahama ka? Paano kung may nanakit sa'yo? Tugon niya. Hindi niya alam kung tama ang pagbasa niya sa emosyong dumaan sa mga mata nito. Sakit at lungkot pero agad na napalitan ng ngisi. May nagger girlfriend. Hindi ako nagger no. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Isipin mo naman sana kapag hindi ka nagparamdam buong maghapon ay may mag-aalala sa'yo. You're not answering my calls and texts. Kaya para na akong baliw kakaisip ng paraan para malaman kung ayos ka lang. Hindi niya napigilang ilabas ang hinanakit sa ginawa nitong pagpapaalala. Hinalikan niya nito sa labi ng mabilis. Sorry na po. Kaya nga ginigising kita kasi ngayon natin itutuloy ang date natin. This whole day is our first official date. Really? Agad na napuno ng saya ang kanyang pusong may kirot pa rin. Madalas nakakabaliw ang pag-ibig dahil sa iba't ibang pakiramdam na ipinapadama nito sa iyo. Yung pinagsasabay ang sakit at saya. Yung sa simpleng pagsuyo ay sasaya ka. And at the same time sa simpleng salita ay mawawasa ka rin. Love is like a roller coaster ride. Paikot-ikot at minsan hindi mo alam ang endpoint. Nakangiti itong tumango habang titig na titig sa mukha niya. Bigla siyang nahiya dahil napagtanto niyang hindi pa siya nakakapaghilamos at toothbrush man lang. Samantalang ito'y mabango-mabango na at halatang bagong ligo dahil sa basang buhok. How can you do that? Tanong nito.
Nagtataka naman siyang sinalubong ang tingin ng kasintahan. Do what? Making my heart beats for you even you are not doing anything. Just simply staring at your beautiful face makes my heart go wild and crazy. He seriously answered. Napahagik-hik siya habang pilit na pinipigilan ang pamumula ng muka na sa huli hindi niya nagawa. And is it really possible? Masuyo siya nitong hinalikan sa noo. Ang alin? Falling in love with you countlessly? Madamdaming sagot nito na hindi niya alam kung bakit nagpaluha sa kanya. Kayo na? Nanlalaki ang mga mata ni Laika habang nagtatanong. Para itong batang nangingislap ang mga mata sa galak. Magkakarap silang lahat sa pagkainan upang mag-agahan. Hindi pumayag ang mag-asawa na hindi sila sumasabay sa mga ito sa pagkain dahil hindi raw sila basta katulong lang. Nahihiyang nagyuko siya ng ulo dahil magkatabi sila ni Fort habang seryoso itong umiinom ng kape. Yeah? He simply replied. Namaya ni ang tili ni Laika sa buong hapag at napapapalakpak pa. I knew it! I knew it from the start na may chemistry kayo eh. Bagay na bagay kayo. May spark. Napatingin siya kay Fort na hindi na nagsalita. Kumunot ang kanyang noo nang mapansing tulala ito. Hinawakan niya ang kamay ng kasintahan. Hey, you okay? Doon lamang ito kumurapat nagtatakan tumingin sa kanya. You were saying? Pinasal niya ang kamay nitong nasa ilalim ng mesa. Tinatanong kita kung okay ka lang. Mukhang tulala ka eh. Hinalikan siya nito sa noo na mas lalong ikinainit ng kanyang pisngi. Don't mind me. Just eat. Ipinaglagay siya nito ng pagkain sa kanyang pinggan. Kinikilig ako sa kanila. Sabi na nga ba at magkakaroon din ng katapat itong masungit na si Kuya Forte. Hindi na siya grumpy every time kasi may love light na siya. Kantsaw pa ni Laika. Kunwari ka pang ayaw mong bantayan ang house namin. Ang naiwan pa lang gusto mong bakuran eh. Umangat ang sulok ng labi ni Fort dahil sa sinabi ng sister-in-law. Still talkative. Komento nito. Iniiba mo usapan ha? Marunong ka palang lumandi. Magalpak ito ng tawa. Baby, stop teasing them. Buhay nila yan. Sabat ng asawa nitong kanina paabala sa pagsubo ng gulay kay Laika. Ayaw mo lang kantsawan ko si Kuya Fort kasi alam mo pareho kayo mahilig sa bata. Humagikik pa siya kaya hindi napigilan ni Cassie ang sumabay sa tawa nito. Habang ang magkapatid ay lukot ang mga mukha. Sa lubong ang mga kilay at walang kangiti-ngiti sa labi kaya mas lalong nadipina ang pagkakahawig ng mga mukha at nasasabi magkakapatid ng tunay. May kasama na ako sa wakas. You know what, Cassie? Pwede tayo mag-build ng team. Kapag masyado na matanda ang mga asawa natin. Kapag hindi na sila makakalakad, hanap tayo ng papa. Tuwang-tuwang suwestyon nito samantalang siya halos mabilaukan dahil sa pagsasabi nitong asawa natin. Ito lang naman na may asawa pero bakit isinali siya? Sinasabi ba nitong magiging mag-asawa sila ni Fort? Dahil sa isiping iyon ni napatingin siya sa binata. Napasinga pa siya na makitang nakatitig ito sa kanya. Kunot ang mga noo at seryosong-seryoso ang mga mukha. Nanaisin niya kaya akong maging asawa? What? Takang tanong niya dahil sa klase ng tingin nito. Huwag kang magpapapaniwala sa mga sinasabi ng batang yan. Sabay turo kay Laika na naglalambing na sa asawa. Pinilit niyang umiti dahil sa sinabi nito. Agad na nasagot ang katanungan niya at masakit. Bakit ba kasi pumasok sa isip niya na pwede silang umabot sa puntong magiging asawa siya ni Fort? Gayong may issue pa nga ito sa nakaraan nito. Sa babaeng unang minahal nito. Dapat pinipigilan niya ang emosyon dahil madalas niyang makalimutan kung saan lugar niya. Sa buhay at puso nito. Kapag matanda na ako, igagapos kita sa kama ko para hindi mo magawa mga kalokohang itinuturo ng kulit na to. My wife will be my wife until my last day in this world. So don't be stubborn and be at my side always. Cause I will always need you. Dugtong nito. Nalaka mga mata niya. Napakurap-kurap dahil sa mga sinabi nito. Akmang bubuka pa lamang ang kanyang bibig para magsalita nang marinig nila ang pagtunog ng doorbell. Ako na. Nakangiting tumayo si Edith na kanina patahimik na kumakain. Nagpatuloy sila sa pagkain habang lihim niyang sinasaway ang pagwawala ng kanyang puso. Kahit hindi patuloy ang sinasabi ng binata ang tatlong salitang hinihintay niya, ay masaya pa rin siya dahil ipinaparamdam pa rin itong mahalaga siya dito.
Lumingon sila sa bukana ng dining nang muling bumalik si Edith makalipas ang ilang sandali. Tahimik ito at hindi maipinta ang muka. "Good morning, everyone!" Naagawang pansin nila na lalaking kakapasok lang kasunod ng kanyang kaibigan. "Vince, what are you doing here?" Tanong ni First. Nakilala niya ang lalaking naka-fitted white shirt and black slacks na pinaresa ng black shoes. Wala itong kangiti-ngiti ng bumati. Nakapamulisa habang tila haring naglalakad. Ito ang lalaking humila sa kanyang kaibigan noong nagtungo sila sa firm ng boyfriend. Vince Miller, first cousin ng 7 magkakapatid. Agad na bumalik ang kanyang tingin kay Edith na tila pinagbagsakan ng langit at lupa. Tinusok-tusok nito ang bacon na nasa pinggan gamit ng tinidor at panay ng kibot ng labi. "Can I borrow the woman right there?" Bagot nitong tanong at itinuro ang kinuupaan ni Edith. Nagtagis ang bagang ng kaibigan pero agad ring yumuko dahil bumaling rin ang mag-asawa dito. "Ask her," First answered. "At aanin mo naman ang kaibigan ko?" Taas kilay na tanong ni Laika. Doon sumilay ang isang simpleng ngiti sa labi ng lalaki at lumapit kay Laika. "Hello there, little girl." Akmang hahalik ito sa pisngi ng mapaatras dahil sa itinulak itong palayo ni First. "Back off!" Asik nito. Nagkabit balikat lamang si Vince bago na pabaling sa kanya ng tingin. Ngumisi ito at lumapit sa kanya. "Hey, beautiful." Hahalik rin sana ito sa kanya ngunit mabilis siyang umiwas at sinamaan ito ng tingin. "You're not my man, so back off. You can kiss me." Anya. Nakita niya ang pagangat ng sulok ng labi ni Ford. "That's my girl." Hinaplos nito ang buhok niya habang masuyo ang mga tingin ngunit nang bumaling sa pinsan ay malamig pa sa yelo naging aura nito. "Touch her? Then you will never be my cousin anymore." Naputo lamang ang tensyon na namamagitan sa dalawa nang padabog na tumayo sa Edith dahilan para mahulog ang tinidor na hawak nito. "Sorry, maglilinis lang po ako sa kusina." Paalam nito at walang lingon na umalis sa hapag. "My minion is so grumpy." Dinig niyang bulong ng binata habang nakatingin sa kusinang pinasukan ng kaibigan. Nahiling itong humakbang papasok doon at hindi nagpaalam sa may-ari ng bahay. "Huwag kang maglalalapit sa lalaking yun kasi may soy sauce siya sa ulo." Nakasimangot na bili ni Laika. "Soy sauce?" Takang tanong niya na mabilis nitong sinagot ng tango. "Yup, toyo. May toyo siya sa ulo." Nagpigil ng tawang asawa nito habang siya ay nangingiti. Hindi na niya tinanong kung anong meron sa dalawa dahil noon pa man sa firm ay nahahalata na niyang may namabagitan sa mga ito. "Really? Ako masusunod kung saan ko gusto mag-date tayo?" Malawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi niya mapigilan ang excitement na lumulukob sa damdamin. Tumango ito. "Anywhere you want." "Okay, gusto ko ng street foods. Saan ba lugar na meron nun?" "We'll find someplace." Agad siyang napatango. Mas lalong lumapad ang ngiti niya nang ayusin ito ang kanyang buhok na tila bata bago siya suotan ng seatbelt. Binuksan niya ang radio sa sasakyan at masayang sanabayan ng mga kantang nagpe-play doon. Magaan na magaan ang pakiramdam niya kasi hanggat maaari ay ayaw niyang mag-isip ng mga negatibong bagay. Gusto niyang totoong maging masaya dahil kasama niya ito. Silang dalawa lang at wala mga problema at alalahanin. Ilang minuto lang ay tumigil na ang sakyan. Nagpalingali nga siya sa paligid at nagtaka nang mapagtantong nasa harap sila ng simbahan. "Akala ko ba maghahanap tayo ng street foods?" Tumango ito at ngumiti. "Yeah, we'll go anywhere after this. Magsisimba muna tayo." Hindi na siya nakasagot nang bumaba ito. Pinagbuksan siya ng pinto at inalalayang makababa. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang maiyak. Hindi dumaan sa isip niya na ito ang unang lugar na una nilang pupuntahan. Nakakahiyaman pero ito ang unang beses niyang pumasok sa simbahan simula nang mawala ang ina't kapatid niya. Binalot siya ng galit dahil sa trahedyang iyon kaya pati ang Panginoon ay tinalikuran na niya. Hindi na niya magawang maniwala dito dahil kinwestiyon niya kung bakit sa dami ng tao sa mundo ay ang pamilya niya pa. Bakit hindi man lang sila nito nagawang iligtas? Bakit hinayaan siya nito maghirap? Kaya ngayon ay kinakabahan siya dahil pakiramdam niya ay wala siyang karapatang tumuntong sa tahanan ng Diyos dahil sa panunumbat at pagtalikod niya dito. Tayong lahat ay mahal niya. Ang Diyos ay mapagpatawad at mapag-intindi. Kahit kailan ay hindi niya tinulukuran ng mga taong tumalikod sa kanya. Hindi siya nagalit sa mga taong galit na galit sa kanya. Hindi niya isinara ang puso niya sa lahat ng kanyang mga nilikha.
Palaging bukas ang kanyang pinto upang tanggapin ang kahit na sino sa kanyang tahanan. Ang mga tumalikod man o nananatili. Ang mga nagalit at nagpasensya. Lahat ay mahal niya. Yun ang mga salita ng pari na bumungad sa kanila ng tuluyan silang makapasok. Matuto tayong buksan ang ating mga puso at isipan. Mahalin natin ang Diyos na siyang may likha. Humigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ng kasintahan habang nakatitig sa unahang bahagi ng lugar. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa mas naging malinaw sa kanyang paningin ang mga imahe. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang inaalala ang mga kasalanang nagawa. Ang walang awa niyang pagpatay ng mga taong kumakalaban sa kanya. Ang malamig niyang pakikitungo sa mga tao sa lugar na kanyang kinalakhan. Ang pag-iipon ng galit para sa mga taong pumatay sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang pagsusunungaling at higit sa lahat, ang pagpapanggap sa totoo niyang katauhan. Hindi niya namalayang may butal na mga luha ang lumandas sa kanyang mga mata habang nakatingin sa harapan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit nagiging emosyonal siya. Hindi siya ganoon dahil pinalaki siyang salat sa emosyon at bakal ang puso. Halos kalahati ng buhay niya ay kinikimkim niya ang galit sa Diyos. Nawala ang paniniwala niya. Nabura lahat ng kabutihang itinuro sa kanya ng kanyang ina. "Sorry, Mom. I'm a failure, daughter." Bulong niya. Ngayon niya napagtanto na malayong-malayo na siya sa taong inaruga ng kanyang ina. Kahit siya'y hindi nakilala ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay siya na ang pinaka-makasalanang tao sa mundo. Patuloy sa masaganang pagdaloy ang kanyang mga luha. Yung pakiramdam niyang hindi maipaliwanag. Tila siya isang batang nawala at nangulila sa matagal na panahon na ngayon ay muling nakita ang daan pa uwi. Gusto niyang itaas ang kanyang kanang kamay upang mag-sign of the cross pero hindi niya magawa. "I'm not a religious person. I seldom visit your home, God. I'm sorry. Patawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa ko. Patawad dahil may mga panahong hindi ako naniniwala sa'yo." Dinig niya ang boses ng kanyang kasintahan. Mariing niyang ipinigit ang mga mata habang pinapakinggan ang pagkausap nito sa Diyos. Siguro isa iyon sa kapangyarihan niya. Ang humaplos at magbigay ng pagmamahal sa lahat kahit hindi siya nakikita. Dahil ang kilala niyang Fort na hindi pala salita ay kumakausap dito ngayon na puno ng sinseridad. At mas lalo niya itong minahal dahil sa mga katangiang unti-unti niyang nakikita dito. "I am a sinful person, but you still give me your best creation. You still give me what's best in this world. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa iyo dahil sa hindi ko paniniwala sa kakayahan mo sa mula ng labis ako masaktan noon. Akala ko katapusan ko na, pero muli mo kong binigyan ng liwanag. And now, I am the happiest man because you give me this woman. Your beautiful creation beside me." Ang tahimik niyang pagluha ay nauwi sa hagulhol dahil sa mga sinasabi nito. Hindi niya alam na kahit napakasama niyang tao ay may isang Fort Miller na nakikita siya bilang isang napakagandang likha ng Diyos. At sa iyo pong harapan, gusto ko ipakita at iharap sa inyo kung gaano ko kamahal ng babaeng nalikha niyo para pasayahin ako. Loving this woman is the great thing happens in my life. And I want to be with her for the rest of my life. I want her by my side till my hair becomes gray. And until the time you take away my breath. Napadilat siya habang tila may anghel na yumayap po sa puso niya. At napaupo siya sa marmol na sahig, malapit sa altar na makita niyang nakaluhod pala ang binata sa kanyang harapan habang may hawak na singsing. Punong-puno rin ng luha ang mga mata nito tulad niya. "Please, marry me." Usal nito. Nasapo niya ang muka dahil sa mas lalong pagragasa ng mga luha. Sobra-sobra ang sayang naramdaman niya. Wala sa hinagap niya na mangyayari ito. Kagabi lamang ay nasasaktan siya pero ngayon ay nag-uumapaw ang kanyang kasiyahan. "Will you be my wife? Will you marry me?" Tanong ng kasintahan. Sa kabila ng mga sakit at hindi pa maayos na mga issue sa kanilang mga buhay, ang makasama ito habang buhay ang siguradong sigurado na siya. Kaya naman walang pag-aalilangan siyang tumango at sumagot. "I'll always be willing to be your wife, and I will forever be by your side, my man." Madamdaming sagot niya. Sunod-sunod ang pagpatak ng mga luha ni Fort habang isinusuot nito ang singsing sa daliri niya. "I love you. Love."
Naging madali ang proseso ng kanilang pagpapakasal. Halos 1 linggo lamang ang ginugol upang may handa ito dahil simpleng pagdadaos lamang iyon sa huwes. Ang pamilya lamang ng binata at kanyang kaibigang si Edith ang naging witness ng kanilang pag-iisang dibdiba. Hindi niya alam kung tama ba ang naging desisyon niya lalo't may mga bagay pa siyang dapat na ayusin ngunit sa kabila ng mga isiping iyon ay nangingibabaw pa rin ang labis na saya dahil asawa na niya ngayon ang lalaking hindi niya lubos maisip na mamahalin niya ng sobra. Saka na lamang niya iisipin ang pwedeng maging resulta ng kanyang desisyon. Ang mahalaga ngayon ay nasa tabi niya ang lalaking tanging tama na nangyari sa buhay niyang puno ng pagkakamalit kasalanan. Saka na niya haharapin ang ama na siguradong tutol sa kanyang ginawa. His father loved her so much pero ibang usapan kapag sinuway niya ang mga importanteng bilin nito. Ayaw nito mag-aasawa siya at umibig sa kahit na sinong lalaki dahil sa huli masasaktan lang. Pero handa siya sa kahit na anong sakit na dulot ng pag-ibig. After all, simula pagkabata ay nagdudusa na siya sa sakit sa maagang pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Gusto niya namang sumaya. And her husband is the one who can give her the happiness she is craving since she don't remember. Sa loob na 1 linggo matapos mag-propose ni Ford sa kanya at bago sila ikasal ay puro ligaya at saya lamang ang pinaramdam sa kanya nito dahilan para mas lalo siyang mahulog dito. What are you thinking, love? Bagya siyang napaiktad ng maramdaman ng mahigpit na yakap ng asawa mula sa kanyang likod. Napangiti siya dahil sa malambing na paghalik nito sa gilid ng kanyang leeg. Bakit love na ang tawag mo sa akin? Hindi niya mapigilang itanong. Simula nang yayain siya nito ng kasal ay yun na ang tawag sa kanya ni Fort. Ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong lalo't alam niyang iyon din ang tawag ng binata sa babaeng nasa nakaraan nito. Pinaharap siya nito habang hindi pa rin humihiwalay sa pagkakayakap sa kanya. Masaya ang mga ngiti nito at sandali siyang kinintalan ng halik sa labi. Because I love you. Hayagang tugon naman ito. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang hindi nahihiwalay ang mga mata sa masuyo nitong mga tingin. Ngunit tinaasan niya lamang ito ng kilay dahil ang totoo hindi sapat ang naging sagot nito. Ayaw man niya ngunit may kirot siyang nararamdaman kapag tinatawag siya nito ng ganoon dahil alam niyang ganoon rin ang tawag nito sa babaeng nauna sa buhay nito at ayaw niya yun. Hindi niya mapigilang makaramdam ng inggit na ngayon niya lang nararamdaman at dahil yun sa asawa. Hindi niya mapigilang hindi ikumpara ang sarili sa first love nito. Napaiwas siya ng tingin. Hey, I know what you're thinking and you're wrong. Hinaplos nito ang mukha niya dahilan para muli siyang mapatingin sa gwapo nitong mukha. Napakasakit na naging nakaraan ko dahil nagmahal ako ng babaeng agad ring kinuha sa akin ng Diyos. At alam mo yun, right? She nodded. I am calling her love kasi gusto ko sa bawat minuto ay maramdaman niyang mahal ko siya. Kahit sa paraang tatawagin ko siya. That's how I love. Gusto kong palaging ipinaparamdam kung gaano ko kamahal ang isang tao. I loved her. Yes, but you're my love now. You own my heart, and it beats only for you. Ikaw lang. Hindi ko man siya makalimutan dahil naging parte siya ng buhay ko. Ngunit hindi na siya ang tinitibok ng puso ko. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang labis na pagmamahal kaya hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Tinatawag kita sa endearment na iyon hindi dahil sa may connection yun sa nakaraan ko. I want to call you love because I always wanted to remind you that I love you so much. Gusto kong iparamdam sa iyo kung anong sinasabi ng puso ko. But if you don't want it, then sige, I will call you honey or anything you want me to call you. Pinunasan nito ang kanyang mga luha at ilang sandali lang ay dumampi ang mga labi nito sa mga mata niya. Sa noo, sa bagabilang pisngi. Sa tungkay ng ilong hanggang sa labi at tumagal ito doon. My heart beats for you, hon. He whispered. Mahigpit niya itong niyakap habang pinapakinggan ng tila musikang tibok ng kanilang mga puso. Kasabay ang malamig na simoy ng hangin sa gabi. Nasa terrace sila ng kwarto ni Ford sa mansyon ng mga Miller para sa unang gabi nila bilang mag-asawa. Silang dalawa lamang ang tao sa buong lugar dahil binigyan sila ng pagkakataon na makapagsolo. Suggestion iyon ng mga magulang ng lalaki na hindi nila natanggihan. Labis-labis ang saya ng mommy nito nang malamang ikakasal sila dahil sa wakas raw ay hindi tatandang mag-isa ang anak nitong mailap sa tao. At masaya rin siya dahil sa mainit na pagtanggap ng pamilya Miller. Alam ko may pagdududa pa rin sa iyo and I can't blame you. But please, let me show you how much I love you. Anito.
Hindi ko lang maiwasan na ma-insecure dahil alam ko kung gaano mo siya kamahal bago ako dumating sa life mo. Napasimangot siya dahil alam niyang mababaw lamang ang rason kung bakit siya nakakaramdam ng ganoon. That's all about the past. And you're my present now and I promise you're gonna be my future too. Bulong nito na ikinangiti niya. Mas lalong humigpit ang pagkakayakap sa asawa. Asawa? Napangiti siya dahil sa isang salitang iyon. Niwala sa hinagap na ang misyong ibinigay niya sa sarili ay magigandaan upang matagpuan niya ang lalaki magbibigay ng kulay sa madilim niyang buhay. So, can we proceed now? Ilang sandali tanong nito. Tinangala niya si Fort na may pagtataka. Proceed? Saan? Sumilay ang mapaglarong ngiti sa mga labi nito at dumaan ang init ng pagnanasa sa mga mata. It's been a quite long time since I got laid. Inilapit nito ang bibig sa puno ng kanyang tenga. Can I make love with my wife now? Kakaibang kilabot ang bumalatay sa kanyang katawan at nagtaasan ang kanyang mga balahibo sa batok nang kagatin nito ang kanyang tenga pagkatapos ay hipan. Napipilitan siyang tumawa dahil nakaramdam siya ng hiya. Pasimple siyang humuwalay sa pagkakayakap nito. Yung mga pinagkainan pala natin kanina, hindi pa nahuhugasan. Wait lang. Akmang aalis siya sa harap ng asawa nang maagap siya nitong hinapit sa bewang. I will do it tomorrow. Naging malikot ang mga kamay nito at paulit-ulit na humahaplos sa gilid ng kanyang bewang patungo sa impis niyang tiyan. Napahagikik siya dahil sa kiliting dulot noon. Ang ganda talaga ng wedding ring natin, no? Sabay pakita dito ng palasansingan kung nasaan ang kumikinang na diamanteng singsing na bigay nito noong magpalitan sila ng panunumpa bilang mag-asawa. Nag-uumapaw na sayang nararamdaman niya kapag napapatitig sa singsing na patunay na hindi lamang siya nananaginip, na totoong asawa na siya ni Fort.